Gaya ng dati, ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa basement, ngunit palagi niyang pakiramdam na may sumusunod sa kanya. Pagpasok niya sa elevator, nakita niya ang isang lalaking basang-basa na nakatayo sa sulok. Hindi ito pumindot ng anumang palapag at sinabi lamang na pupunta siya sa ikawalong palapag, kung saan naroon ang ICU at kung saan nagtatrabaho si Young Ji. Sinabi niyang tapos na ang visiting hours, ngunit hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, tinanong siya nito kung maaari pa bang magising ang mga pasyente sa ICU. Sumagot si Young Ji na nakadepende iyon sa kanilang kagustuhang mabuhay. Mariing ipinikit ng lalaki ang kanyang mga mata na tila nasasaktan. Unti-unting kumalat ang tubig sa sahig ng elevator hanggang sa mabasa ang mga paa ni Young Ji. Patuloy na tumutulo ang tubig mula sa katawan ng lalaki. Biglang nagkaaberya ang elevator at kumurap-kurap ang mga ilaw. Mabilis na tumaas ang tubig at halos malunod si Young Ji. Ngunit nang huminto ang elevator sa ikawalong palapag, biglang bumalik sa normal ang lahat. Nang tingnan ang CCTV, si Young Ji lamang ang makikita sa loob ng elevator. Pinakalma niya ang sarili at bumalik sa trabaho. Nilagyan niya ng earphones ang isang pasyente nang makatanggap ng tawag ang head nurse. May 2 pasyenteng biktima ng aksidente sa sasakyan na bagong dating. Samantala, patuloy na tinatanong ng pulis ang may-ari ng tindahan kung may nakita ba itong lalaking may matang parang pusa. Sa isang sandali, kakaibang nagbago rin ang mga mata ng may-ari, ngunit agad ding bumalik sa normal. Ipinagpatuloy ng pulis ang pagtatanong. Tinanong ng may-ari kung paano siya natagpuan ng pulis. Sumagot ang pulis na sinundan niya ang tunog ng motorsiklo, ngunit sinabi ng may-ari na wala naman siyang narinig na anumang tunog. Samantala, nagrereklamo ang mga nurse dahil dumarami ang mga pasyente. Kulang na sila sa mga kama at tauhan. Ang pasyenteng nalason sa alak ay gumagaling na at ililipat na sa regular na ward. Nang makita ni Young Ji ang blanko nitong ekspresyon, siya na ang nagboluntaryong maghatid dito. Ipinaliwanag niya na ang matinding pagkalason sa alak ay nagdulot ng delirium. Dahil dito, hindi ito nakapag-iisip ng maayos, hindi makilala ang mga tao at lugar, at nagkakaroon ng mga guni-guni. Kaya nito nakita ang lalaking nababalutan ng putik. Ngunit si Young Ji ay nakita rin ang lalaking iyon. Mula nang makaligtas si Young Ji sa isang malubhang aksidente, madalas na siyang nakakakita ng mga taong hindi dapat umiiral. Mukha silang normal na tao kaya mahirap silang makilala kung hindi pagmamasdang mabuti. Ang lalaking nasa ikawalong palapag ay minsang umutang ng napakalaking halaga at ibinaon ng buhay ng mga naniningil ng utang. Ngayon ay naliligaw siya sa pagitan ng buhay at kamatayan, hindi alam kung saan dapat pumunta. Nilinis ni Young Ji ang kanyang mga tainga at sinuotan siya ng headphones, katulad ng ginawa noon ng head nurse sa kanya habang siya ay walang malay. Samantala, muling nakita ni Hyunjo ang bench girl habang pauwi siya. Naalala niyang minsan na niya itong nakitang nakatira sa ikawalong palapag kaya naging kampante siya. Tinanong siya ng babae kung bakit araw-araw siyang bumibili ng bumbilya para sa kanyang ina. Naalala ni Hyunjo na naghihintay na ang kanyang ina sa bahay kaya agad siyang nagpaalam. Malapit sa palaruan sa labas ng apartment, napansin niya ang isang lalaking palingalinga. Sinabi nitong hindi siya makatulog dahil walang tigil sa pagtahol ang mga aso sa paligid. Itinapat ni Hyunjo ang ilaw ng kanyang flashlight sa lalaki. Nababalutan ito ng hamog na nagyelo at halatang hindi ito isang normal na tao. Ayaw nang makipag-usap ng lalaki at dali-daling pinauwi si Hyunjo. Sa ospital, muling nagpakita ng senyales ng buhay ang isang pasyenteng kritikal ang kalagayan. Ilang beses na siyang muntik mamatay, ngunit hindi maunawaan ng mga doktor kung paano pa rin siya nabubuhay. Sinabi ni Young Ji na marahil ay hindi lamang ang sariling kagustuhang mabuhay ang dahilan ng kanyang pagkaligtas. Ang clerk, ang babaeng nakaputi, ang pulis na naipit sa tindahan, ang lalaking nababalutan ng hamog na nagyelo, ang lalaking lubog sa utang, si Sian Hee na nakakulong sa kanyang apartment, at ang batang nahulog lahat sila ay tila nakarinig ng iisang tinig. Kalaunan ay nabunyag na silang lahat ay mga pasyente sa ICU ng ikawalong palapag. Kasabay nito, tumakbo pa uwi si Hyunjo. Puno ng mga bambilyang binili niya ang basurahan. Hindi pala kailanman nagsisindi ng ilaw ang kanyang ina kapag nasa bahay. Walang tigil sa pagsasalita si Hyunjo, ngunit hindi nagsasalita ang kanyang ina. Pagkatapos ay mahigpit silang nagyakapan.
Naamoy ni Hyunju ang amoy ng mga bulaklak sa kanyang ina, ang parehong amoy ng mga bulaklak sa isang burol. Sa labas ng pinto, lihim silang pinagmamasdan ng bench girl. Ang misteryosong tindahan ng mga ilaw ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mga patay. Ang may-ari nito ay isa palang tagahatid ng mga kaluluwa. Ang mga kumukurap na bumbilya sa tindahan ay sumasagisag sa mga pasyenteng nasa kritikal na kondisyon. Isa sa mga ito ang lalaking laging sumasakay sa huling bus gabi-gabi. Ilang araw bago ang aksidente, balak ni Hyunmin na bisitahin ang kanyang nobya pagkatapos ng trabaho para sa kaarawan nito at doon na rin siya magpo-propose. Ang kanyang nobya ay ang misteryosong bench girl na si Ji Young. Ngunit ayaw siyang makipagkita ni Ji Young dahil siya ay bingi at pipi. Hindi siya gusto ng ina ni Hyunmin at pinilit siyang makipaghiwalay rito. Upang hindi na maging pabigat sa buhay ni Hyunmin, nagpa siya si Ji Young na lumayo nang hindi nito nalalaman. Naghintay si Hyunmin sa hintuan ng bus at nagpadala ng mensahe kay Ji Young na malapit na siyang dumating. Dahil sa mensaheng iyon, naantig si Ji Young at nagpas siyang makipagkita sa kanya sa huling pagkakataon. Ang babaeng nakasuot ng pulang high heels ay si Haewon. Mahal niya si Sean-hee na 20 taong mas bata sa kanya. Balak nilang magsama sa isang inuupahang bahay, ngunit napagkamalan silang mag-ina ng agent. Nang hindi magsalita si Haewon, nagalit si Sean-hee at umalis, iniisip na ikinahihiya nito ang kanilang relasyon. Ayaw lamang ni Haewon na masaktan si Sean-hee dahil sa kanilang pag-iibigan. Dahil dito, lalo pang nagalit si Sean-hee. Itinapon niya ang kanyang pulang high heels at dumiretso sa bus. Pinulot ni Haewon ang mga sapatos at sumunod sa kanya. Samantala, natapos ang klase. Masayang tumakbo si Hyunju papunta sa kanyang naghihintay na ina. Si Ji-an, na mahilig maglaro ng basketball, ay naglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan. Siya ang batang nawala sa eskinita. Nagkataong lahat ng mga misteryosong taong ito ay sumakay sa iisang bus. Bago bumiyahe, napansin ng driver na may problema ang gulong ng bus. Balak sana niyang ipaayos ito, ngunit sinabihan siya ang magbabayad ng gastos kung hindi niya maibabalik ang bus sa terminal. Upang makatipid, isinugol niyang bumiyahe kahit malakas ang ulan. Bigla na lamang nawalan ng kontrol ang bus at bumangga. Hawak ni Hyunmin ang kanyang telepono habang naghihintay ng sagot mula kay Ji Young. Ginamit naman ni Haewon ang kanyang katawan upang protektahan si Sean-hee. Mahigpit na niyakap ng ina si Hyunju. Bumangga ang bus sa guardrail at nahulog sa ilog. Nasaksihan niyon ni Young Ji. Alam niyang sakay ng bus ang kanyang kasintahan kaya agad siyang tumawag sa 911, ngunit hindi siya makapagsalita. Dumating ang mga rescuer at iniahon ang bus mula sa ilog. Isinugod sa ospital ang mga pasahero at ang driver. Malubha ang sugat ni Hyunmin at halos mapunit ang kanyang baywang. Napuno naman ng tubig ilog ang tiyan ng driver. Ang iba pang pasahero ay nakoma at nasa bingit ng kamatayan. Sinubukan silang iligtas ng mga doktor, ngunit may ilan na hindi na nakaligtas, kabilang ang ina ni Hyunju, ang driver, at si Haewon. Sa pasilyo ng ospital, naghihintay ang mga magulang ni Hyunmin na magising ang kanilang anak. Ibinigay ng mga rescuer sa kanila ang telepono ni Hyunmin. Nang gabing iyon, tumawag si Ji Young, ngunit ang ina ni Hyunmin ang sumagot at agad ibinaba ang tawag. Nagpadala pa siya ng mensaheng nagsasabing patay na si Hyunmin. Sinisi niya si Ji Young, iniisip na hindi sana nangyari ang aksidente kung hindi sana ito pupuntahan ng kanyang anak. Sa kabutihang palad, nailigtas ng mga doktor si Hyunmin. Kalaunan, nais sanang ibalita ng ama ni Hyunmin kay Ji Young na ligtas pa ang kanyang anak, ngunit nalaman niyang balak na pala nitong mamatay kasunod ni Hyunmin. Agad siyang nagpadala ng mensahe na nagsasabing buhay pa si Hyunmin. Nabasa iyon ni Ji Young, ngunit huli na ang lahat. Dahil sa matinding pagdadalamati, nabali niya ang lahat ng 10 niyang mga kuko. Pagkamatay ni Ji Young, inilagay ng mortician ang kanyang bangkay sa cold storage. Kailangan pa itong manatili roon ng 3 araw bago tuluyang ihatid sa huling hantungan upang magkaroon siya ng pagkakataong magpaalam sa mundong kanyang iiwan. Noong nabubuhay pa siya, madalas hintayin ni Ji Young si Hyunmin sa hintuan ng bus sa ilalim ng namumulaklak na mga puno ng cherry blossom. Minsan pa nga ay tumugtog sila ng drums bilang pagpapakita ng kanilang pagmamahalan. Kahit patay na siya,
Gabi-gabi pa rin siyang bumabalik sa parehong hintuan ng bus at marahang tinatapik ang bangko gamit ang kanyang baluktot na mga kuko. Dahil sa lalim ng kanyang pagmamahal kay Hyunmin, muli niyang nagawang magsalita. Samantala, si Hyunmin na naiipit sa pagitan ng buhay at kamatayan ay nawalan ng lahat ng alaala dahil nabali ang kanyang baywang sa aksidente. Tuwing naglalakad siya ay tila nagkakawatak-watak ang kanyang katawan. Upang matulungan siya, paulit-ulit na tinatahi ni Yang Ji ang kanyang baywang gamit ang karayom at sinulid. Pagsapit ng ikatlong araw, dumating ang mortician at napansing hindi mabuksan ang cold storage ni Yang Ji. Doon nila napagtanto na hindi pa nito natutupad ang kanyang huling kahilingan. Isa pang kaluluwang may hindi pa natatapos na gawain ay si Haewon. Nang dalhin siya sa ospital, nanigas na ang kanyang katawan at hindi ito maihiwalay kay Seon-hee. Ang batang lalaki ang nakakita sa multong nasa likod ni Seon-hee, at iyon ay si Haewon. Habang kumukurap ang mga ilaw sa silid, unti-unting bumalik ang alaala ni Seon-hee. Naalala niya ang kanilang pagmamahalan at ang kanilang mga pagtatalo. Sa huli, wala siyang nagawa kundi umiyak ng buong sakit. Samantala, si Hyunju ay tila nakulong sa misteryosong eskinita matapos silang lumipat sa apartment. Gabi-gabi siyang inuutusan ng kanyang ina na bumili ng mga bumbilya nang hindi ipinapaliwanag ang dahilan. Hindi na iyon kinaya ni Hyunju. Napaka nakakatakot ng daan papunta sa tindahan at ayaw na niyang dumaan doon ng mag-isa. Umiiyak siyang nagtatanong kung bakit siya pinabibili ng mga bumbilyang tila wala namang silbi. Hindi niya alam na ang mga bumbilyang iyon ang sumisimbolo sa kanyang buhay. Ginagawa iyon ng kanyang ina upang mailigtas siya. Nalilito rin ang pulis. Nang tumigil ang ulan, umalis siya sa tindahan ng mga ilaw at pumasok sa isang eskinita upang makaalis. Sa dulo nito ay may isang middle school. Sa loob ng isang silid-aralan ay nakita niya ang kabinet na may mga pangalan ng mga estudyante. Pagkakita niya rito, unti-unting bumalik ang kanyang mga alaala. Naalala niyang minsang nabuntis ang kanyang asawa, ngunit matapos ang 4 na buwan ay hindi na lumaki ang tiyan nito. Sinabi ng doktor na namatay na ang sanggol sa sinapupunan. Labis ang naging pagsisisi ng pulis. Hindi kinaya ng kanyang asawa ang nangyari kaya tahimik itong lumayo sa kanya. Desperado siyang tumakbo sa eskinita upang hanapin ito, ngunit hindi niya natagpuan ang asawa at hindi rin siya makaalis sa misteryosong lugar. Makalipas ang ilang sandali, nagsindi siya ng sigarilyo at napansin niyang bigla na lamang gumana ang dati niyang sirang lighter. Doon niya napansing may kakaiba sa kanyang anino. Dahil sa takot, bumalik siya sa tindahan ng mga ilaw. Inabutan siya ng may-ari ng isang tasa ng mainit na kape. Ininom niya ito ngunit wala siyang naramdamang init o kahit anong lasa. Napansin din niyang tila hindi kailanman sumisikat ang araw sa loob ng tindahan. Hinubad ng may-ari ang kanyang salamin at lumitaw ang kanyang mga matang parang sa pusa. Sinabi niyang minsan na rin siyang nalito katulad ng pulis. Noon, siya at ang kanyang anak na babae ay naipit sa ilalim ng mga guhong matapos ang isang malaking sakuna. Mabait ang kanyang anak at ipinagbukas pa siya ng isang candy. Kinain niya iyon at nangakong hahanap ng tutulong sa kanila. Sa matinding pagsisikap ay nakalabas siya sa mga guho at napadpad sa misteryosong tindahan ng mga ilaw. Ang may-ari noon ay isang misteryosong babae. Nakiusap siya rito na iligtas ang kanyang anak, ngunit tumanggi ito. Dahil sa galit, sinubukan niyang basagin ang isang lampara, ngunit bigla siyang hindi makagalaw. Kinuha ng babae ang lampara mula sa kanyang kamay at muling lumiwanag ang buong tindahan. Sinabi rin nitong may nakalaan ding bumbilya para sa kanyang anak. Tinitigan niya ang mga kumukurap na bumbilya at doon niya napagtantong ang tindahan ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Patay na pala siya sa ilalim ng mga guho, kaya nakiusap siyang iligtas man lamang ang kanyang anak. Nakipagkasundo ang misteryosong babae sa kanya. Mula noon, siya na ang naging bagong tagapagbantay ng tindahan ng mga ilaw. Ang mga taong naaksidente ay nagpapatuloy pa rin sa kanilang dating buhay sa lugar na iyon, ngunit ang mga hindi matanggap ang kanilang kamatayan ay patuloy na gumagala sa paligid. Iyon ang mundo sa pagitan ng buhay at kamatayan. Samantala, ang lalaking laging giniginaw at pinahihirapan ng walang tigil na pagtahol ng mga aso ay hindi na nakatiis. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng tahol at natagpuan ang isang aso sa pinakaloob ng eskinita. Sa sandaling iyon, bumalik sa kanya ang lahat ng kanyang alaala.
Ang lalaki ay nahulog mula sa isang bangin sa kabundukan at nawalan ng malay. Isang asong pang-rescue ang nanatili sa kanyang tabi upang panatilihin siyang mainit. Walang tigil itong tumahol upang makahingi ng tulong. Nang dumating ang rescue team, malungkot na natagpuan nilang patay na ang mabait na aso. Luhaan, marahang hinaplos ng lalaki ang aso. Muling tumahol ang aso at tumakbo, na para bang hinihikayat siyang sumunod. Dinala siya nito pabalik sa misteryosong tindahan ng ilaw. Doon, sa tulong ng aso, natagpuan ng lalaki ang sarili niyang bumbilya. Samantala, tahimik na umiiyak si Hyunju sa kanyang silid. Hindi pa rin nagpapaliwanag ang kanyang ina. Tahimik nitong pinulot ang kwintas ni Hyunju. Kinabukasan na ang kanyang libing at kaunti na lamang ang natitirang oras. Kaya nagpasya siya na lamang ang pumunta sa tindahan ng ilaw kapalit ni Hyunju. Ganoon din ang ginawa ni Hewon, ibinigay niya ang sariling buhay upang mailigtas ang taong mahal niya. Sa kanyang apartment, mahigpit niyang niyakap si Seon-hee at sinabi ang pumunta sa tindahan ng ilaw upang hanapin ang kanyang bumbilya sa kabilang mundo. Samantala, hindi pa rin lubos na naniniwala ang pulis sa mga sinabi ng may-ari ng tindahan. Ngunit bigla nitong binanggit ang palayaw na ibinigay ng pulis sa kanyang hindi na ipanganak na anak. Nang marinig iyon, hindi na napigilan ng pulis ang pagluha at tuluyan na siyang naniwala. Tinanong niya kung bakit ngayon lamang sinabi sa kanya ang lahat. Ipinaliwanag ng may-ari na buhay pa siya noon, at kung maalala niya ang lahat habang buhay pa, magugulo ang balanse ng mundo ng mga buhay at ng mga patay. May isa pang tanong ang pulis. Nais niyang malaman kung saan napunta ang sospek na matagal na niyang hinahabol. Sinabi ng may-ari na ang sospek ay tila umiral lamang upang akayin siya papunta sa tindahan ng ilaw. Pagkatapos ay pinayuhan niya ang pulis na sundan ang liwanag upang mahanap ang daan palabas. Kinuha ng pulis ang kanyang lighter at sinindihan ito. Kasabay nito, nagising siya sa ospital at dahan-daang nagkamalay. Sa isa pang silid ng ospital ay naroon si Jiung, na matagal ding nakoma matapos ang aksidente sa bus. Inilagay ni Yang Ji ang paborito nitong basketball sa ilalim ng kama upang palakasin ang kanyang loob. Ang parehong basketball ay lumitaw rin sa misteryosong eskinita. Sinundan iyon ni Driver O at natagpuan niya si Jiung. Lumuhad siya, binuhat ang bata sa kanyang likod, at itinuro ang daan patungo sa tindahan ng ilaw. Sinabi niyang hanapin nito ang sariling bumbilya sa pamamagitan ng kanyang matinding kagustuhang mabuhay. Bago umalis si Jiung, paulit-ulit na humingi ng tawad si Driver O dahil pakiramdam niya siya ang may kasalanan sa aksidente. Pilay na pumasok si Jiung sa tindahan at inabot ang kanyang bumbilya. Sa sandaling iyon, muling napuno ng makukulay na liwanag ang buong mundo. Makalipas ang ilang panahon, tuluyan siyang gumaling at nakalabas ng ospital. Binigyan pa siya ni Yang Ji ng regalo bilang pagdiriwang ng kanyang paggaling. Sinabi ni Jiung na minsan ay nananaginip siya ng isang kakaibang lugar. Ngumiti si Yang Ji at sinabing ang lalaking nakikita niya sa panaginip ay tahimik ngunit may napakabuting puso. Samantala, matapos mailigtas ang bata, bumalik si Driver O sa eskinita. Pinuntahan niya ang apartment ni Seon-hee at humingi ng tawad kay Hewon. Hindi siya sinisi ni Hewon dahil namatay rin naman siya sa parehong aksidente. Sinabi ni Driver O na ipagpapatuloy niya ang paghahanap sa iba pang mga naliligaw na kaluluwa at dadalhin ang mga ito sa tindahan ng ilaw. Sinabi naman ni Hewon na mayroon pang isang taong buhay sa kalapit na apartment. Matapos magpasalamat, nagtungo si Driver O sa apartment at nakilala ang ina ni Hyunju. Akala niya noong una ay buhay pa ito, ngunit nang mapansing hindi ito makapagsalita, naunawaan niyang isa na rin pala itong kaluluwa. Iniwan nito ang kabilang mundo upang iligtas ang pinakamamahal niyang anak. Agad siyang tumakbo patungo sa tindahan ng ilaw na may bulak na nakasiksik sa kanyang bibig. Hindi man siya makapagsalita, iniabot niya sa may-ari ang kwintas na may pangalan ng kanyang anak. Naunawaan ng may-ari na nais niyang kunin ang bumbilya ni Hyunju, ngunit umiling siya at sinabing ang bawat tao ay kailangang personal na kumuha ng sarili nilang bumbilya. Sa matinding desperasyon, hinawakan ng babae ang kwelyo ng may-ari at tahimik na sumigaw. Dahan-daang hinubad ng may-ari ang kanyang salamin, at nagulat ang babae sa kanyang nakita. Napaluha siya, saka kumuha ng candy, binalatan ito, at isinubo sa lalaki. Noon napagtanto ng may-ari na ang babaeng nasa kanyang harapan ay ang sarili niyang anak.
Dahil sa kasunduang ginawa niya noon sa dating may-ari ng tindahan, nakaligtas ang kanyang anak sa trahedya. Matapos ang napakaraming taon ng paghihiwalay sa madilim na mundong iyon, sa wakas ay muling nagkita ang mag-ama. Samantala, naghihintay si Hyunju sa pag-uwi ng kanyang ina ngunit hindi na ito bumalik. Nilinis na lamang niya ang mga basag na bumbilya sa kanilang bahay. Nang bumaba siya upang itapon ang basura, may kakaiba siyang napansin. Ang babaeng nasa elevator ay tila hindi siya nakikita. Pagod na umakyat si Driver O at ipinaliwanag kung bakit napunta si Hyunju sa lugar na iyon. Naalala ni Hyunju kung paano siya laging binabalewala ng kanyang mga guro at kung paanong hindi rin siya pinapakinggan ng kanyang mga kaibigan. Doon niya napagtanto na wala palang nakakakita sa kanya. Ang tanging paraan upang makabalik siya sa tunay na mundo ay ang pumunta sa misteryosong tindahan ng ilaw. Sa sandaling iyon, dumating ang kanyang ina dala ang bambilyang kailangan niya. Napaiyak si Hyunju at tumangging kunin ito. Ayaw niyang iwan ang kanyang ina at nais niyang manatili na lamang sa piling nito. Napaluha rin ang kanyang ina dahil ayaw din niyang mahiwalay sa anak, ngunit mas gusto niyang mabuhay ng maayos si Hyunju. Matapos magampanan ni Driver O ang kanyang misyon, payapa na siyang nakatulog. Maya-maya, nagising si Hyunju sa kanyang higaan sa ospital. Inihatid siya ng kanyang ama sa paaralan at pinalakas ang kanyang loob. Sinubukan ni Hyunju na masanay muli sa kanyang dating buhay. Naalala rin niya ang lahat ng nangyari sa kanilang apartment kasama ang kanyang ina. Upang manatiling buhay ang alaala nito, tumanggi siyang sumailalim sa therapy. Tuwing gabi sa kanyang panaginip, pumupunta siya sa tindahan ng ilaw kung saan muli niyang nakakasama ang kanyang ina. Nagkukwentuhan sila, kumakain ng paborito nilang candy, at sabay na pinapanood ang pagbagsak ng nyebe sa taglamig. Samantala, matapos ang mahabang panghihikayat ni Haewon, tuluyang umalis si Sean-hee sa kanilang bahay habang lumuluha. Nagtungo siya sa tindahan ng ilaw at natagpuan ang sarili niyang bumbilya. Nang mahawakan niya ito, nagkamalay siya sa ospital. Ngunit kasabay nito, tumigil naman ang kanyang paghinga sa mundo ng tindahan ng ilaw. Sinadya niyang basagin ang kanyang bumbilya upang manatili habang buhay kasama ang kanyang kasintahan. Mula noon, hindi na naging madilim at nakakatakot ang bahay sa eskinita para kay Sean-hee. Maaari na silang mamuhay ng masaya, hindi alintana ang sasabihin ng ibang tao. Samantala, paulit-ulit pa ring tinatahi ni Ji-young ang katawan ng kanyang kasintahan. Kahit anong gawin ng mortician ay hindi niya mabuksan ang kabinet kung saan naroon ang katawan ni Ji-young. Dahil hindi niya matanggap ang paghihiwalay nila, hinarang ni Ji-young ang isang bus. Tinanong niya si Hyunmin kung bakit hindi na siya nito naaalala at kung hindi na ba talaga siya mahal. Dahil sa mga salitang iyon, unti-unting bumalik kay Hyunmin ang buong katotohanan. Sinabihan siya ni Ji-young na hanapin ang sarili niyang bumbilya sa tindahan ng ilaw. Matapos ang kanilang huling yakap, malungkot siyang pumasok sa tindahan, at sa pagsunod sa kanyang damdamin, natagpuan ang sariling bumbilya. Habang nakikitang muling nagliliwanag ang bumbilya ni Hyunmin, lalo pang napaiyak si Ji-young. Sa kabilang mundo, tuluyan nang nagising si Hyunmin sa ospital, salamat sa walang sawang pag-aalaga ni Yang Ji. Samantala, ang lalaking matagal na naliligaw sa dilim ay muling narinig ang pamilyar na awit. Sinundan niya ang tunog, natagpuan ang tamang landas, at tuluyang nakabalik sa buhay. Gumaling na rin ang pulis at muling bumalik sa tindahan ng noodles. Doon niya napagtanto na si Kim Sang-hoon ay hindi kailanman naging sospek, kundi isang gabay na nagdala sa kanya sa tindahan ng ilaw. Sa mismong araw ng aksidente sa bus, si Kim Sang-hoon din ang nagligtas sa buhay ng pulis. Ipinaliwanag ni Kim na ang kanyang tungkulin ay panatilihin ang kaayusan sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mga patay. Sinundan niya ang babaeng namatay sa sunog dahil hindi pa nito alam na isa na pala siyang kaluluwa. Pinuntahan din niya ang matandang namumuhay ng mag-isa upang makasalo ito sa huling mangkok ng noodles bago ito tuluyang pumanaw. Napansin ni Kim ang matalas na obserbasyon ng pulis at inasahan niyang balang araw ay ito ang hahalili sa kanyang tungkulin. Tinanggap iyon ng pulis, isinuot ang misteryosong salamin, at naging bagong gabay ng mga naliligaw na kaluluwa. Isang gabi, ginambala si Yang Ji ng isang galit na espiritu, ngunit agad na dumating ang pulis at hinubad ang kanyang salamin upang harapin ito. Samantala, hindi pa rin maganda ang kalagayan ni Hyunmin.
Magulo pa rin ang kanyang isipan. Pinayuhan siya ng doktor na bitawan na ang mga bagay na hindi na mahalaga sa kanyang buhay, ngunit ang unang itinapon niya ay ang kanyang cellphone na puno ng mga alaala nila ni Ji Young. Mas tila nag-aalala pa si Hyunmin na hindi na siya mabubuhay ng normal kaysa sa pagkawala ng taong minahal niya. Samantala, inihahanda ng mortician ang katawan ni Ji Young para sa huling pamamaalam, ngunit nananatili pa rin ang kanyang pagsisisi. Hindi niya maintindihan kung bakit siya tuluyang nakalimutan ni Hyunmin. Samantala, bumili si Hyunmin ng bagong cellphone at nagpas siyang magsimula muli ng panibagong buhay. Nang e-type niya ang security code sa pintuan ng kanyang apartment, biglang namatay ang ilaw sa pasilyo. Ikinuway niya ang kanyang kamay, katulad ng dati niyang ginagawa tuwing binabati niya si Ji Young noong sila pa. Sa mismong sandaling iyon, muling nagpakita si Ji Young sa kanyang tabi. At dito na nagtatapos ang kwento ng pelikulang ito, at huwag niyo na rin kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe upang patuloy kayong updated sa panibago nating upload.